Hallelujah, 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 Hallelujah. Hilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya, upang sumainyo mina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ang magandang balita pong hatid ng mga pagbasa natin ngayon, hindi po malayo sa bawat isa sa atin ang Diyos. Kahit pakiramdam natin ay wala siya o napakalayo niya. Ang sabi po ni Apostol Pablo, hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Dagdag pa niya, hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Nananahan po siya sa templong ginawa niya, ang ating mga puso't kalooban. Templo po tayo ng Espiritu Santo. Mas malapit po siya sa atin kaysa tayo sa ating sarili. Mas malapit siya sa atin kaysa tayo sa ating sarili. At ito po ang ating mapanghahawakan. Bilang kanyang nilikha, likas po sa atin ang hanapin siya na ating manlilikha. Likas sa atin ang sumamba. Gaya po ng naobserbahan ni Pablo sa mga taga-Atenas o Athens. Buhos na buhos ang kanilang kalooban sa relihiyon. May dambana pa silang nakalaan sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inaakala nilang Diyos na hindi nakikilala, ang ipinakikilala na ni Pablo sa kanila. Hindi na siya dapat manatili pang hindi nakikilala. Nagpapakilala na siya sa pamamagitan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya hindi na po tayo mag-uumpisa sa wala o sa zero sa pagsasaayos ng ating pagsamba at pagkilala sa Kanya. Hindi na natin kailangan pang mag-apuhap. Ang mag-apuhap na sinasabi dito sa unang pagbasa ay malalim na Tagalog sa pangangapa. Nangangapa ka sa dilim, nag-aapuhap. Yun. Hindi na kailangan nating mga papa sa paghahagilap o sa paghahanap ng ating Diyos.
Bakit natin nasabi yun? Kasi nandyan lang ang kanyang presensya. Nasa mga salitang binabasa natin sa misa, nasa banal na Eucharistia, ay doon talagang mahahawakan natin siya. At nasa isa't isa, sa katauhan ng pari, sa katauhan ninyo. At siguro nga, kailangan paulit-ulit natin itong marinig. Gaya ng ibang nagsabi kay Pablo na, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. Hindi naman nababago ang mabuting balita. Ang napakinggan natin noon ay siya ring napapakinggan natin ngayon. Gusto lang natin itong marinig ulit. Paulit-ulit. Baka sakali nga namang sa ating pagkarinig, matagpuan natin siya ulit. Mahal na poong Jesus Nazareno, salamat po ng marami. Nakakabitiw man kami paminsan-minsan. Hindi po kayo nagsasawang mag-reach out sa amin sa pamamagitan ng aming kapwa. Turuan nyo rin po kami mag-reach out sa kanila pag sila naman ang nawawala.